kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God, para sa isa na namang pagayag ng aming pong pastor, ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban. Nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at tunawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Well, talagang hindi ko kabayo babatiin ng magandang umaga dahil wala pang magandang kinabukasan sa inyo kung kayo'y manatiling sinungaling at itinatanyag nyo ang inyong relihiyon. Anong sabi ni Jesucristo? At ano sinabi yung mga apostol? Wala tayong itatanyag kundi ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Dahil sila ay talagang kikilalanin sa panahon natin. Ama, Anak at Espiritu Santo. Alright. Nasaan yung Ama? Nasaan yung Anak? Nasaan ang Espiritu Santo na itinatanyag ninyo? Wala namang kilala eh. Kung nasa inyo ang Ama, itanyag ninyo yung relihiyon nyo. Pero kung wala sa inyo ang Ama, wala sa inyo ang Anak, wala sa inyo ang Espiritu Santo, paano itatanyag yung relihiyon ninyo? Okay. Ang relihiyon na walang presensya ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay peke, na yan ang dapat nating kilalanin. Okay, dahil dito sinabi ng Diyos doon sa Pedro Kapitulo 2:5. Unang Pedro Kapitulo 2 talatang 5. Kayo rin naman, gaya ng mga batong buhay, natatayong bahay na ukol sa Espiritu. O see? Qualified kayo na matatayo bahay ng Diyos, bahay ng Banal Espiritu, bahay ng mga hinirang at pinili ng Diyos. Batong buhay. Ha? Ano yung meaning ng batong buhay? Matatag na manindigan, matatag na relihiyon, na may matatag na paninindigan patotoo sa kanilang sarili. Wala naman matatag na patotoo sa inyong sarili. Bakit? Dahil ito ang sinabi ni Pablo, Roma 8:14. Roma Kapitulo 8 talatang 14. Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ano yung pinapatnubayan? Hindi ba ginagabayan? Asan ang gabay ninyo na Espiritu Santo? Saan ang Banal Espiritu na nagtuturo sa inyo? Wala. Kayo lang nagtuturoan sa inyong sarili ng inyong sariling haka-haka ng puso. Sarili lang ninyong karunungan. Malinaw yung sinabi. Na ang bisig ninyo, ang siyang kilanin, hindi bisig ng Diyos. Sino ang bisig ng Diyos kasi? Hindi ba si Kristo? At ang mga Banal Espiritu Santo, sila ang kanyang mga katuwang sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Anak at Espiritu Santo ang kanyang katuwang. O, guess nyo? Ano yung katuwang? Kapareha o kapartner sa paghayag ng Ebanghelyo. Nasa inyo ba anak? Nasa inyo ba Espiritu Santo? Nasa inyo ba ang Ama? Ito rin bubasa. Saan po ba yun sa Roma? Pedro. Ay.
Oh, pakinggan nyo mabuti ha. Kayo rin naman na gaya ng mga batong buhay na Hindi, ay isunod mo na. Basa mo na yan eh. 6. Ito ang nilalaman ng kasulatan. Okay, ganina. Yan ang kabuuan ng kasulatan. 6 na ha. Sige, basahin mo na. Narito ang aking inilalagay sa siyo ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga, at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Oh, ano yung panulo? Ang tinuturing yan, ang tinutukoy yan ay ang tatsulok. Triangle. Na silang tatlo ay nagkakaisa. Triangle. Okay na. Ang katuwiran ng Ama ay tinatanyag ng anak at pinatutuhanan ng Espiritu Santo. Get nyo na? Dahil tayo may tatlo na magpatotoo. Nandun sa 1, 5, 7. Unang Juan, Kapitulo 5, talatang 7. At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Alright. O, see? Tuloy mo. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. O, ano yung Espiritu na magpatotoo? Yung taong kinaroonan ng Diyos. Doon nakasulat sa Henesis 1. Yan ang magpatotoo. Yung tubig na kinaroonan ng Diyos. Ang tubig nito ay siya yung maghugas ng ating mga kasalanan. Tubig, bautismo sa tubig kanyo. Hindi na tubig na umagos sa sapa. Tubig na buhay. Gaya ni Kristo. Nung nag-usap sila ng Magdalena, ang sumasampalataya sa kanya, sabi niya ay bubukal ang tubig na buhay hanggang sa kabuhayan walang hanggan. Ayan ang pinatutuan niya, Magdalena. Yung babaeng Samaritana na kausap niya. Alright, sibasahin mo na, Genesis. Henesis, Kapitulo 1, talatang 1-2. Puno. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasaybabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasaybabaw ng tubig. O, kita na. Saan nakatahan ang Espiritu ng Diyos? Bilang Espiritu ang magpatotoo. Dahil yung Espiritu ay siya ang Ama. At ang tubig na kinaroonan niya, siya yung tao na maglilinis ng ugali ng sangkatawan na siya, si Jesus. Na, yun ang tubig na buhay na tinutukoy nyo. Si Jesus, yung bukal ng buhay. Okay na. At yung Espiritu na gumagamay sa kanya, na isinugo ng Diyos, na siya si San Miguel, at ang mga angkan ng mga arkanghel, kasama niya sa lahat. Sila lahat, dahil sila naglingkod sa kanya. Nung tinalo niya si Satanas sa diskusyon doon sa Matthew. Ito na. Matthew 8. Basahin. Matthew 4:8. Muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamala sa kanya ang lahat ng mga kariyan sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. O, ano ibig sabihin yan? Kinukumbinsi niya si Jesus na sumamba kay Satanas dahil sila ay pinagsabong ng Diyos. Tandaan nyo, Matthew 8:1, mismo ang Diyos ang kumilos para magkatuwiranan silang dalawa. Sige. Sa 4 po. Na magkagayon natin. 4:1 na Matthew. Ayun nga. Na magkagayon natin ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya tuksuhin ng dyablo. O, ano ibig sabihin yun? Tuksoy ng Diablo. Pinaubayan niya si Diablo at si Jesus ay mag-enkwentro.
Tandaan nyo mag-encounter ng salita. At nung pinalayas niya ang Diablo, ano ginawa ni Diablo? Umalis ba siya o hindi? Tuloy mo buwasa. At nang siya makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. At ang Hindi manok... dyan. Doon tuloy doon sa Roma 4:8. Umpisa naman sa umpisa eh. San Juan 4:9 na. San Juan Matthew 4:9 na. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo. San 9 na, 8 pa lang yun eh. Ito nga po, Mateo 4:9. Ano sabi niya kay Satanas? At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ibibigay ko sa iyo. Kung ikaw magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus sa 10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Oh, hindi ba naglaban na sila ng encounter, face to face? Sila dalawa ni Satanas. At anong ginawa ni Satanas? So palayasin siya. Tuloy mo na. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Anong ginawa ni Satanas? Nang magkagayoy, iniwan siya ng Diablo, at narito nagsidating ang mga anghel at siya pinaglingkuran. Alright. Hindi ba yung anghel na yan, mga espiritu na naglingkod kay Jesus? O, kita na, pinaglingkuran si Jesus. Alright. So, maliwanag na tinalo niya sa encounter si Satanas, kaya nilayasan siya. At ang mga anghel ay pinaglingkuran siya. O sino yung arkanghel na naglingkod sa kanya? Hindi ba si Miguel na pumatnubay sa kanya mula pa nung malit siya hanggang sa paglaki niya? Si San Miguel ang patnubay niya, alalay na binigyan ng Diyos. Tandaan nyo wala kayo dyan. Ayan ay nagawa nung panahon ng inutusan siya ng Diyos na paghiwalayan niya ang mga tupat, kambing. Okay na. At ang mga espiritu, ang kasama niya sa paglilingkod, nandun sa Matthew 25. Mateo Kapitulo 25, talatang 31. Yan ang pasimula ng gawin niya, tungkulin niya, nahihiwalay niya itong masambing. Tuloy mo. Datapot pagparito ng anak ng tao na sa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. O yan, kasama niya lahat ng mga anghel. Sino sa mga anghel na kasama niya? Pinangungunan ni Miguel, Arkanghel, Barakil, Arkanghel, Gabriel, Arkanghel, at saka si yung Doktor Rafael, Arkanghel, at yung tatlong Arkanghel na inutusan niya na pumatay. Tandaan nyo si Ismael, si Judel, at saka si Seltel. So, ang daming Arkanghel ang gabay niya. Nung gawin niya ang tungkulin niya, ginagabayan siya ng mga Arkanghel. Dahil yan ang itinalaga talaga sa Sion na sinasabi ni Pedro, aking nilalagay sa Sion ang batong panulok. Balikan mo na yun. Para maunawaan nila ang hiwaga ng Ebanghelyo. Parang puzzle yan. Pagtatagpin mo para mabuo mo ang puzzle. Narito aking inilalagay sa Sion ng isang batong panulok na pangulo, hirang mahalaga,
at ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahiya. Sa inyo nga nananampalataya, siya'y mahalaga, datapwat sa hindi nang nananampalataya, ang batong itinakwil lang nagsisipagtayo ng bahay, siyang naging pangulo sa panulok. O sino yung mga nagtayo ng bahay? Hindi ba nagtayo ng relihiyon? O itinakwilyo yung batong panulok na siya si Jesus. At yung pangatlong panulok, ang mga aranghel. At yung unang panulok ay Ama. Kaya yan ang pinakikilala ng Biblia. Kung saan naroon yung Ama, Anak at Espiritu Santo, nandun yung kalayaan para matupad yung sinabi ng Diyos kay Isaias. Ano tungkol kasi ni Isaias? Si Isaias mo na sa 60. Siya ay pinahiran ng Diyos. Gaya na Jesus, pinahiran siya ng Diyos ng Espiritu. Anong Espiritu ang pinahin? Hindi ba yung Espiritu ng Ama na pinatutuhanan niya San Juan 14:10, 14:11 na sa kanyang Ama? Walang maniwala dahil walang nakakita. Kaya tinakwil nila, pinatay nila dahil hindi nila makita yung Ama. Bakit? Hindi nila makita yung Ama, hindi nila makita yung Espiritu Santo dahil sila'y bulag, dahil hindi malinis sa kanilang puso. Sinasaysay na nga niya sa kanilang harapan na sa kanyang Ama, wala pang maniwala. Kita na, yan ang hiwaga ng Ebanghelyo na hindi nyo maintindihan. Kayong mga inutil na mga ngaral, magpakatalino kayo. Sino nagbibigay ng talino at karunungan? Hindi ba Diyos? Yun ang sabi ni Santiago. Kung wala kayong talino, humingi kayo sa Diyos para bigyan niya kayo ng talino. Santiago, Kapitulo 1, talatang 5. Ngunit kung nagkukulang na karunungan ng sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat. O, kita na. Sino nagbigay sa inyo karunungan? Diyos ba? O Satanas? Ano yung karunungan na yan na tinutukoy? Dahil yung karunungan ng Diyos ay hindi na ibigay sa mga tao. Dahil ang karunungan ng Diyos ay pinabayaan ng tao. Dahil ang kahinaan ng Diyos ay mas malakas kaysa tao. Tandaan nyo ha. Kaya kinalugdan ng Diyos ang iligtas sa mga manampalataya dahil sa kamangmangan ninyo. Get nyo? Binabasa yan eh. Korinto 19. Dahil tinakwil nyo yung karunungan ng Diyos. Sino yung karunungan ng Diyos? Hindi ba si Kristo? O, kaya, paano kayo magkaroon ng karunungan? Itinakwil ninyo yung anak ng Diyos. Na siya ang karunungan ng Diyos. Ibasa na. Unang Korinto, Kapitulo 1, talatang 19. Sapagkat nasusulat, iwawalat ko karunungan ng marurunong at isasawala ko ang kabaitan ng mababait. Ano yung mababait? Di ba pare, mababait? Nagbabait-baitan lang yan. Malilumanay daw kasi magsalita. Kunwari mabait, pero hindi maganda ang paksa ng kanyang puso. Ano ang paksa ng kanyang puso? Pag negosyo niya ang pangalan ng Diyos. Kaya maminyag siya, negosyo, mangkasal siya, negosyo, pag may patay, negosyo, magmisa, negosyo. So, ginawa niyong kalakal ang pangalan Jesucristo. Tanda nyo yan nagtatakwil sa mga nagtatayo ng relihiyon. Hindi nyo alam na ilalagay niya sa relihiyon ang tatsulok na sila yung Ama, Anak at Espiritu Santo. Kung wala sa inyo yan, tatsulok na yan na inilagay, peke ang relihiyon ninyo. Ito po sabi ng Panginoon Jesucristo sa kanila. Mateo, Kapitulo 23, talatang 27. Saban ninyo mga eskreba at mga fariseyo, mga mapagpaibabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob ay punong-puno ng mga buto ng mga patay na tao. Bakit? At ng lahat na karumaldumal. Bakit? Dahil yung mga pinagpapatay nyo ng mga propeta, ng mga pare noong unang panahon, nasa lihim
nasa lihim sila, hindi na bunyag dahil nasa loob ninyo. Alam na ninyo kung sino yung pumatay na mapare sa mga propeta. Nasa aklat pa naman po ng gawa, binabayaran nila yung mga tao para lang magsinungaling na huwag magsabi ng katotohanan. Hindi punong-puno nga, nakasinungalingan. Punong-puno ng bangkay. Dahil ang mga membro nila puro patay. Buhay pa, patay na. Dahil nabubuhay sila sa kalayawan. Bakit? Dahil ang pintuan nila, yan ang pinulaan ni Jesus, na pintuan maluwag. Hindi pintuan makipot. Alam mo yung pintuan? Relihiyon, maluwag. Walang ipinagbabawal. Kaya magnakaw ka, may mambabae ka, may mangalunya ka. Walang bawal. Dahil ang krimen ay negosyo. Ano yun? Ginagawa lang negosyo ang krimen. Kaya pinaramin lang krimen para negosyo. Bakit? Sino ang kasampangan ng gobyerno? Hindi ba simbahan Katoliko Romano? Tingnan nyo sa Pilipinas, magkakatapat ang munisipyo at simbahan dahil magkasabwat ang pare at ang munisipyo. Pag nangumpisal ka sa pare, i-report ka sa munisipyo. Firing squad ka kagad. Walang kapatawaran sa kanila, kaya marami na silang pinatay ng mga tao. Yan ang sinabi ni Jesus. At yun din ang sinabi ni Rizal. Kaya pinatay si Rizal dahil ibinubulalag niya yung katotohanan. Ayaw nila mahayag ang katotohanan. Kaya pinatay si Rizal. Tandaan nyo pinairing squad dyan sa Luneta. Sino si Rizal kasi? Pinakamatalinong tao sa buong mundo ng panahon niya. Tandaan nyo lahat ng mga bansa ay humanga sa kanya, sa talino niya. Guys nyo? So, paano mo nyo masasabi na ang Katoliko ay banal na dako? Na sila po patay sa mga propeta na sinabi nyo sa Matthew. Pinapatay nyo ang propeta na binibigay ng Diyos sa inyo para mangaral. Ayaw ninyo ang propeta. Ayaw nyo magbago ng pag-ugali hanggang ngayon. Kaya pinapatay nyo, binabaliwala nyo ang Biblia. Dahil ang Biblia ay salita ng mga propeta. Masakit daw po ang Biblia, masakit daw ang katotohanan sa kanila. Anong masakit? Talaga saktan kayo ng Diyos. Dahil kung di kayo saktan ng Diyos, hindi kayo magising. Manhid kayo Hanggang hindi kayo hagupitin ng hagupit na nakapalupit, hindi kayo magising. Pero kahit na hagupit na kayo, wala pa rin. Tulog pa rin kayo. Gising na ba kayo? Ito po ang isa sa katunayan. Nasa Biblia po, ito po yung nasa aklat ng Gawa, Kapitulo 12, kung sino yung nagpapatay sa mga apostol. Gawa, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 3. Nang panahon ng yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. O yan na, isa na yan. O, sino Santiago kasi? Alam nyo, Santiago na yan, hukom yan. Yung nakakabayo na hinahangan ninyo, hukom yan. Santiago the first. Mayroon Santiago the second. Tandaan nyo O, guess nyo? Ay si San Pedro, nahuli rin nila, kaya lang nakatakas. Pinatay din nila. Yun nga lang, napatay pa rin. Kahit na si Pablo, pinatay nila. Kahit na yung mga 11 apostol, pinatay nila lahat yan. Bakit po, sino ba yung si Herodes? Di ba Romano yan? Talaga. Bata pa lang si Jesus. Gusto na niyang patayin, pero hindi niya napatay dahil sa proteksyon ng kanyang mga alalay at gumagabay sa kanya. Sila yung mga arkanghel na si Gabriel Arkanghel. Alam niyo po ba kasi yung ginagawa ng mga apostol noon? Ibinubulgar nila yung gobyerno, ginagawa ang mga kasama ng gobyerno at mga iba't ibang relihiyon. Ayaw nila matuligsa. Ayaw nila maturuan. Bakit? Yung mga apostol ba ni Kristo, inutusan niya na makipagpatayan? Hindi na inutusan na makipagpatayan. Inutusan niya sila na ganito. Sa Matthew 10, magmula sa 6 hanggang sa 8. Si Masael. Mateo, Kapitulo 10, talatang
6. Sa 5 muna po. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magsitungo sa alinmang daan ng mga hintil. Anong daan ng mga hintil? Yung mga tao walang Diyos. Dahil yung mga tao walang Diyos, talaga mararahas yan. Pumapatay yan. Kagaya ng mga Romano Katoliko. Talaga. At huwag kayong magsipasok sa alinmang bayan ng mga taga-Samaria. Sino yung mga taga-Samaria? Mga propeta na mapagpaimbabaw at wala naman silang alam na makahula. Kaya tao karam nila, hindi pa nila mahulaan. Kagaya ni Magdalena. Propeta yan si Magdalena. Hindi niya mahulaan na yung Misaya na inahangan niya sa Biblia ay kaharap na niya. Yan ang pinag-usapan doon sa Matthew Kapitulo 4, magmula sa 15. Tandaan nyo ha. Kundi bagkos magsiparok kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Sino yung mga Israel? Yung mga naniniwala sa Espiritu. Yan ang mga bahay na Israel. Tandaan nyo. Sino si Israel? Yung mga pamilya ni Jacob na mananampalataya sa Diyos na iba't ibang relihiyon. Pero may isang relihiyon na lumitaw sa kanyang angkan na si Jose, na siya ang taong naka-espiritu. At si Jose, bilang pinatay siya, sinamak ng kanyang mga kapatid. Minahal pa rin niya ang kanyang mga kapatid. Tinanggap pa rin niya sila. Ganyan ang narapat mangyari. Kahit na masama ginawa mo ang mga kapatid mo, huwag kang gaganti. Dahil yun sabi ng Diyos, huwag kayo magaganti sa masama. Ako ang gaganti, sabi ng Diyos. Kaya si Jose, hindi gumanti sa kanyang mga kapatid. Ipinakita niya ang pagmamahal sa kanila sa paraan. Alam niya na mabalik ang kanyang mga kapatid sa kanya, pati kanyang ama. Nabasa niyo yun sa aklat? Kundi nabasa yan. Si Jose ay siya si Jesus ngayon. Kahit na pinatay niyo siya sa krus, mahal pa rin niya kayo. Tandaan nyo ha. Sino po batay? Yung mga magulang nyo. Diyan sa Romano Katoliko. Mga ninuno nyo. At sinabi naman ni Jesus, kung buhay pa sana kami nung panahon namin magulang, sana hindi kami nagkaganito. Sinisisi kami ng tao. Kaya kayo ayaw na sinisisi ng Diyos. Dahil yung ginawa ng angkan ninyo, siya pa rin ang ginagawa nyo hanggang ngayon. Itinatakwil nyo ang propeta. Ayon tanggapin ang mga propeta. Dahil sabi nyo, wala ng propeta. Bakit? Kulelat ba ng Diyos na hindi makagawa ng propeta? Ayun o, sinabi niya, sa huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu. Yung mga nabuhusan ng espiritu, sila yung mga propeta. Nung una, ngayon, sa huling araw, magbubuhos naman ng kanyang espiritu. Di, lilinaw pa rin ang propeta. Kaya kayo, inismul nyo ang Diyos, minamalik nyo ang Diyos, hindi nyo mapantayan ng Diyos, tandaan nyo. Mateo, Kapitulo 23, talatang 37. O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang inibig kong tipunin ang iyong mga anak na gaya ng pagtitipo ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay ayaw kayo. Makailan na. Ilang beses na nagsugo ng propeta, pinatay ninyo. Ngayon, ayaw nyo talaga ang propeta. Gusto nyo kayo mga torpeta. Kayo masisikat, mga torpeta. Pero masikat na sikat nga. Kahit saan pumunta sinasamba ng mga tao, buong mundo. Pagdating ng katotohanan, tandaan nyo, ang bahagya na mapaparam. Kaya malapit na kayo maparam. Kaya mag-isip-isip na kayo bago mauwi ang lahat. Sa wala. Magbago na kayo, sabi ng Diyos. Magbaliklom na kayo sa akin. At lilingapin ko kayo. At pasasaganayin ko ang buhay nyo. Ayan ang pagmamahal ng Diyos. Kahit na inapin nyo ang kanyang anak, ang pangako niya ay tutuparin.
kung kayo ay magbalik loob sa Diyos at magbalik loob sa kanyang anak na si Jesus at magbalik loob sa mga banal na espiritu na gumagabay sa ating lahat. Dahil ang mga banal na espiritu gumagabay sa lahat ng tao, tandaan nyo na hindi nyo alam. Dahil bobo talaga. Kaya gustong-gusto ng Diyos na iligtas ang mga mananampalataya dahil sa kabubuhan ninyo. Kaya nga sa amin ni Hari Solomon, hanggang kailan kayo mga bobo magsisimig sa inyong kabusbusan? Kasi binigyan na kayo ng Diyos ang guro. Ayaw pa ninyo tanggapin ang guro. Ngayon, binigyan na naman kayo ng ibang guro, mga aliw. Ayaw pa ninyo. Talaga matitigas talaga ulo nyo. Gusto nyo mamatay lahat. Sinabi niya sa akin ito, tandaan nyo kaunti na lang matira sa buong daigdig at maghari na siya. Sino'y matira? Yun lang naniniwala sa lahat ng ebanghelyo. Sila matira, tandaan nyo. Dahil lahat ng makasalanan, papatayin niya. Tandaan nyo gusto nyo mamatay? Sigurado. Huwag kayong maniwala para kayo mamatay na. Pero kung maniwala kayo, kayo'y mabubuhay at hahaba ang inyong buhay kung manatili sa inyo ang salita ng Diyos. Tandaan nyo doon sa Kawikaan na sinabi ni Solomon, Kapitulo 3, 1, diretso. Kawikaan, Kapitulo 3. Ang liwanag yung sinabi ng mensahe ni Solomon, anak ko, ingatan mo ang aking mga utos. Ito dalawa. Anak ko, huwag mo kalimutan ang aking kautusan, kundi ingatan ng iyong puso ang aking mga utos, sapagkat karamihan ng mga araw at mga taon ng buhay at kapayapaan ay madadagdag sa iyo. O hahaba raw ang panahon ng inyong buhay at kapayapaan para madaragdag kung ingatan nyo ang utos ng Diyos. Asan naroon ang utos ng Diyos? Nasa dyaryo ba? Nasa magasin ba? Nasa Pasugo ba? o nasa Biblia? Asan ang utos ng Diyos? Sa periodiko? Sa balibalitang kutsero? O nasa Biblia? So, ingatan nyo ang Biblia dahil yan ang kinusulatan ng mga utos ng Diyos. Kapag hindi nyo ingatan yan, iikli lang ang buhay nyo. Tandaan nyo hindi hahaba buhay nyo. Tingnan nyo, 30 anyos ka pa lang, mamatay ka na. 50 anyos, mamatay ka na. 60 anyos, mamatay ka na. Hindi mo na abutin ng mahabang buhay. Dahil sa mga salot na gagawin niya para kayo mamatay. Nandun sa Deuteronomio 28, ito ang gagawin sa inyo kung kayo hindi mataliman sa utos ng Diyos. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita na kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito, O huwag niyong gagawin para kayo takakauntin sa bilang. upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Kung magkagay gagawin ng Panginoon na kamangha-manghang salot sa iyo, O ano nga salot na yan? Ayan na mga sakit na hindi na papagaling ng mga doktor. Yan ang mga salot. Nakikitil na yung buhay. Pero kung lumapit kayo sa Diyos, paggagalingin niya kayo. Yan ang mga pangako niya. Get nyo? Situloy mo. at ang salot sa iyong binhi, malaking salot at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. O yes, mahabang pagpipigil at mahabang pagmamata, pagtitiis sa mga sakit na igagawan niya sa inyo kung hindi kayo titino. Tuminon ba kayo? Walang matino, kahit na isa. Kaya yan ang mangyayari. Tuloy mo. At kanyang pararatingin uli sa iyo lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. So, napakarami sakit sa hospital na hindi napapagaling ng doktor at lahat na ay nangangamatay. Meron pa ako narinig dyan sa Facebook na nagre-reklamo na pasyente na binola-bola ng mga doktor na ubos sa kayamanan niya. O ngayon, Ang sabi po niya, huwag na raw magtitiwala sa mga doktor. o kita niya,
Bakit niya nasabi yun? Dahil nasubukan niya magpa-doktor at niluloko lang siya ng mga doktor. Siya Kahit raw na at wala yung mga sakit, anak niya. dinadagdagan na sakit. Okay, Kahit tiyo. daw hindi dapat operahan o operahan. Oh, kita nila, nangyari yun talaga. Kaya nga sabi ng Biblia sa Korinto, isisiwalat ko ang karunungan na marunong. Ngayon, naisiwalat na. Dahil kayo mga doktor, hindi man nyo alam yung sakit na kinukulam. Yan ang sakit sa Ehipto na binigay ng Diyos nung panahon na yun. Kinukulam. Mapagaling ba ninyo kinukulam? Yung mga naikanto, mapagaling ba ninyo? Kaya kayong mga doktor na nagmamarunong, mag-isip-isip na kayo. Marami nang nagreklamo sa inyo. Ay kung lahat ng hospital at magreklamo, wala na kayong may pagmamalaki. Dahil marami na akong pinagaling, nagaling sa hospital at reklamo sila dahil sa dami ng gamot na binibigyan ninyo, hindi naman nakapagaling. Dahon-dahon lang gumaling. Ikmo lang gumaling. Tubig lang gumaling. Asan ngayon ang nagmamarunong na sinabi ng Diyos? Kung baliwala ang karunungan ninyo, dahil ang karunungan ng Diyos, inalipos na ninyo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay inalipos na ninyo na siyang si Kristo. Hinamak ninyo at siya pa rin ang naitayo bilang magpatotoo sa panahon natin. Siya ang nakalagay sa tatsulok. Marami pa akong sasabihin sa inyo na hiwaga na sinabi ni Kristo. Pero hindi mapaniwala nyo talinghaga na binitawan niya dahil bulag kayo sa katotohanan. Dahil hindi na ipagkaloob sa inyo ang katotohanan. Sa amin lang na ipagkaloob. Tandaan nyo ha. Alright, so ano sabi ng Biblia? Isisiwalat ko ang karunungan na marunong at yung nagbabait-baitan, isasawala ko ang kabaitan ng mga nagbabait-baitan. Bakit? Ituloy mo. Kunwari, mabait kayo, pero namimira lang pala kayo para yumaman kayo. Pag sakit na inyo mapagaling, pinakikilaman ninyo. Kaya nga sinabi ko sa inyo, bakit may albularyo? Bakit may faith healer? Bakit may doktor? Dahil ayon sa kakayahan ng bawat isa. Yun ang pakialaman niya. Kaya huwag nyo pakikilawan yung bagay na hindi nyo kaya. Ibigay nyo sa ang mga bagay na hindi nyo kaya. Doon sa may kakayahan. Ano nyo ha? Saan naroon ang marunong? Saan naroon ang mga eskreba? Saan naroon ang mapagmatuwid sa sanlibutang ito? Hindi baga ginawa ng Diyos na kamangmanga na karunungan ng sanlibutan? Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos. Alright, sino yung karunungan ng Diyos? Hindi ba si Kristo? Yan ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Tintuloy mo. Sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang karunungan ay kinalagda ng Diyos na iligtas sa mga nagsisipanampalataya sa pamagitan ng kamangmanga ng pangaral. Sige. Kaya kami mga espiritista, nasa amin si Kristo. Kaya lahat ng lumalapit kay Kristo ay pinapagaling niya. Bagamat wala na siya sa sanlibutan, isa na siyang espiritu. Kaya ang payo ngayon ni Pablo, lumapit kayo sa luklukan na biyaya na may katapatan para magsipagtamo kayo ng awa upang tumulong sa inyo sa panahon ng inyong pangailangan. Dahil kung gusto nyo mapagaling, lumapit kayo sa mga luklukan ng biyaya. Sino yung mga luklukan ng biyaya? Yung mga itinalaga ng Diyos na mga propeta, mga apostol sa panahon natin. Dahil yung mga propeta at apostol na una, pinagpapadan ninyo. Gumawa siya ulit ng mga apostol at propeta sa panahon natin. At kung lumapit kayo sa mga yan, makakasumpong kayo ng biyaya para matulungan kayo sa inyong mga pangailangan. Guys nyo? Hebreo Kapitulo 10, talatang 22. Tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso ay winisikan mula sa isang masamang budi at mahugasan ng ating katawan ng dalisay na tubig. Tubig lang.
gagaling kayo. Walang maraming gamot. Tandaan nyo ha. Ang tawag nyo ngayon ay water therapy. Alright. Meron naman tinatawag ninyo therapy, hilot. Okay, hihilot kayo. Hindi naman nyo parang napagaling nyo, hinihilot ninyo. Therapy. Lilapin nyo. Therapy rin ang gagawin namin. Kamay lang. Gagaling kayo. Ganyan na hula. Ipatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit. At sila ay magsisigaling. Ayan na. Kung di yung paniwalaan yan, bobo pa rin kayo hanggang ngayon. Nahayag na ang katotohanan, di paniwalaan, pilit nyo, pinagpipilitan ninyong katuwiran na mali-mali. So, maglubay-luway na kayo bago kayo ubusin ng Diyos. Ituloy mo doon sa Deuteronomio 28. Kung gaano ang Diyos ay maligaya na kayo paramihin, ganun ang Diyos ay maligaya na kayo ay patayin. Dahil matigas ang ulo nyo. Mula pa ng pasimula, Henesis pa, matigas na ang ulo nyo. Inilunod na nga tayo ng Diyos ng panahon ni Noe. Matigas pa rin ang ulo nyo. Gusto nyo ilunod ulit? Nakawala na ilulunod tayo ulit. Gusto nyo malunod ulit? Kaya nung panahon ni Jesus, yan din ang sinabi niya. Ano sabi na Jesus? Na magitan siya. Ama, patawarin mo sila. Dahil hindi nila alam ang kanilang ginawa. Kaya utang natin na loob kay Jesus, yung kaligtasan natin ngayon, dahil pinapatawad tayo ng Diyos. Kaya lang, tagal na maghintay na magsisi kayo, magbalik loob na kayo sa Kanya, upang pagalingin niya ang mga salot na ito na binigyan sa limutan. Hindi hawin na niya lahat yan kung magbalik loob na tayo sa Kanya. Yan na. Kaya hinikayat niya na magbalik loob na kayo sa akin. Kayong tumatalikod, mga anak. Ayaw nyo magbalik loob. Tumatalikod na kayo sa katotohanan. Pilit nyo sinisipa ang katotohanan. Pilit nyo binabaliwala ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Di ba Biblia? Aral ni Kristo ay katotohanan. Binabaliwala nyo aral ni Kristo. Gusto nyo maubos? Ito lang mo, yung isa. Yung Deuteronomio. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang. Okay, pagkatapos na kayo'y maging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi nyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang ariin. Alright, nagaganap na yan. Kamkamin ang lupa mo. Agawin ang lupa mo. Minana mo sa mga magulang mo, walang titulo. Kukunin na yan. Usong-uso yan noong 1970s. Land grabbing. Andan nyo ha. Ngayon, dahil sa mga abogado na marunong gawa ng titulo, may titulo na, lalayas na kayo. Kaya marami nang pinapalayas doon sa mga squatter. Dahil yan ay land grabbing. Maniwala kayo. Kung di kayo maniwala, bahala kayo sa buhay nyo. Basta sinabi ko sa inyo katotohanan na hindi kayo tatantanan ng Diyos hanggang hindi kayo mali po lahat ng makasalanan. Pero kung kayo magsisi at magbalik loob sa Diyos, kayo ay kanyang pagagalingin. Nandiyan sa Isaiah 57:15. Ako'y natahan sa mataas at banal na dako na kasama niya yung mga nagsisisi at magpakumbabang loob upang bumuhay ng mga puso ng nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Ngayon, di kayo marunong magsisi. Sabi nyo, walang kasalanan kayo. Marami na akong nakausap na sinabi, wala silang kasalanan. Sasaktan ka ba ng Diyos ng sakit kung wala kang kasalanan? Dahil ang sakit, sabi ni Santiago, bunga ng kasalanan. Pag hindi mapagaling, magbunga na ng kamatayan. O yan, dami na mamatay na. Milyon na. Hindi pa kayo nababalisa, saan ang mamatay? Hintayin pa ninyo maubos lahat? Sige. Labanan nyo ang Diyos. Huwag kayo magsisi.
Binigyan ka na kayo ng panahon makapagsisi, pagkakataon na magsisi, magbalik loob na kayo sa Diyos. Yan ang sinabi ni Pablo. Kami ang mga ginamit niya upang kayo makikasundo na sa Diyos. Ayaw niyo makikasundo. Kamukha sa amin, kami rin ang ginagamit ng Diyos upang kayo makikasundo na sa Diyos. Ayaw niyo. Kamukha ni Jesus, siya ang unang ginamit upang makikasundo na ang tao sa Diyos. Wala pa rin. Hindi pa kayo makikilos. Kung sino yung nagsasabi ng katotohanan, kuronan nyo ang mga tinik. Mga piloso po kayo talaga. Tigas ang ulo nyo. Alright. Ano sabi ni Pablo? Kayo mga mangmang na taga-Pilipinas. Hindi ba si Kristo napako sa krus? Maliwanag na hayag, sabi ni Pablo. Sino nagpako sa krus ni Yesu Kristo? Hindi ba yung tao hindi niniwala? Ganyan din kayo sa panahon natin. Hindi kayo niniwala. Pinapako yung muli si Kristo sa krus. Maliwanag ba yan, ha? Kaya kung sundin nyo ang utos si Kristo, mabuhay na kayo. Hindi nakapako na sa krus si Kristo. Dahil ganapin na niyo yung tungkulin, yan ang pagbangon ngayon ni Kristo sa mga patay. Kung tungkulin ninyo ay gawin din ninyo, nabuhay na si Kristo sa cross. Amen? Kung hindi nyo maintindihan niya, bobo pa rin kayo. Tandaan nyo, ha? Bakit? Hindi naman kami magsasawa ng mga sa inyo, eh. Ang problema, nakikinig ba kayo? Yan ang malaking problema ng Diyos. Dahil hindi kayo nakikinig. Inibig pa ninyo ang kadiliman kaysa ilaw. Ayaw nyo lumapit sa ilaw para maliwanagan kayo. Gusto nyo dilim, malabo na kayo magliwanag kung manatili kayo sa dilim. Okay? Binigyan na nga kayo ng ilaw. Walang iba kundi si Kristo. At yung ilaw na yan ay pinasa sa amin. Anong basahin nyo kasulatan? Sa Matthew, kayo ang ilaw na sa libutan na natatayo sa isang bundok-bundukan na hindi maaaring itago. Kaya na. Kaya nagliliwanag kami. Ang katuruan ito, nililiwanag namin sa inyo para maliwanagan kayo. Pero kung ayaw nyo, ayun ang bahala sa buhay nyo. Basta nagawa namin tungkulin, wala na kaming pananagutan sa inyo. Get nyo? So hanggang dito lamang, sana magising na kayo sa katotohanan. Huwag na kayo manatili sa dilim. Dahil ang manatili sa dilim, hindi niya alam kung saan patutungo. Pupunta na pala sa impyerno. So yun po yung sinasabi namin, may tila baga daan na akala mo matuwid, subalit ang dulo pala ay pagkapahamak at kamatayan. Alam niyo ibig sabihin ng daan? Relihiyon. Kagaya niyan. Yung relihiyon niyo ba daan ng buhay o daan ng kamatayan? Akala niyo matuwid? Yung pala kamatayan ang abutin niyo lahat. Kaya nga po lagi kong sinasabi para malaman po nila yung Romano Katoliko, yung mga pare at papa na Roma, mga nasa impyerno lahat. Gusto niyo po ba sumunod sa kanila? Hindi lang yan. Kaya na sabihin mo, wala silang paniwalaan dahil wala na silang karanasan. Wala silang naobserbahan. Wala silang nasaksihan. Kaya walang maniwala dyan, sinasabi So ko. hanggang dito na lamang po at maraming sila salamat po. mamatay, para doon pa lang sila magsisi. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan, karangalan ay ating pong itinataas sa ating pong dakilang Ama. Siya nawa.